Ako, bilang leader ng Toro family, sobrang nabastusan ako. Ang bastos ng nangyari at masama po ang loob ko. Okay mga kapengyo, pakinggan naman natin. Ito nga naging sagot ni Tony Fowler dito nga sa nagawang pambabastos na ito ni Bullet sa isang tauhan o kasamahan nila Tony Fowler sa Toro family. At tara mga kapengyo, panoorin natin yung naging sagot nga dito ni Miss Tony Fowler. Ganito po yung nangyari. Yung time na mag-perform na po kami ay meron kaming nakalaan na 20 minutes mahigit na performance para sa inyo. 20 Parte minutes. po ng aming show na may kasama po akong mga singers and dancers. At ang lalaki po na nagtitrend ngayon sa social media na naagawan ng mic sa stage, ang pangalan niya po ay si Pula. At parte po siya ng Toro family. Ilalabas namin sana siya ngayong Sabado na siya po ay ang aming bagong Toro family member trainee. Kasi kami po ay tumatanggap na ng bagong Toro family members. So ayan mga kapengyo, no, galing mismo kay Miss Tony Fowler na talagang tumatanggap na nga sila ng mga bagong members sa Toro family. So ito nga ay talagang performer neto ni Miss Tony Fowler, no, na kung saan ay talagang nagsalita na nga siya bilang leader ng Toro family. At talagang hindi katanggap-tanggap kasi yung nagawa nga ni Boss Bullet dito, no, sa pagbabastos dito sa performer neto ni Miss Tony. Kaya ito yung naging sagot niya. Habang siya po ay nagpe-perform, makikita niyo po dito na bigla po siyang nilapitan at inagawan ng mic. Akala ng mga organizers ng ibang Yan yung mga nakita tao natin ay sa parte video. po itong lalaki na to, na ang pangalan daw ay Bullet, na parte po Bullet, siya ng Toro yes. family at parte po ito ng show namin, ng 20 minutes mahigit na show po namin. Pero Yun nga yung mga sinasabi ng tao, no? Yun yung mga nagsasabi, ano ba naman yan? Event, tapos wala man lang naka-action agad, bakit nakapasok? O bakit nakaakyat si Boss Bullet nga kaagad doon? So sinasabi nga dito ni Miss Tony, pinapaliwanag niya mga kapengyo, na akala kasi ng mga gwardya, ng mga pulis, na isa rin si Bullet sa Toro family dahil nga nasa loob siya ng event eh. So hindi in-expect ito ng mga kapulisan natin, no? hindi po. Kaya, nung una, tataka kayo, bakit ang bagal ng security? Kasi nga, akala nila, parte po ito ng show namin. Pero ulitin ko, hindi po. Hindi namin alam kung bakit siya umakyat ng stage. Hindi din namin masyado maintindihan kung ano yung sinasabi niya at kung saan siya nagagaling. Pero sobrang proud kami kay Pula kasi hinandle niya ng maayos dahil tinignan siya ng Yes, masama very and then professional. parang saying na umalis ka. Parang hindi ka Tama, kasali. So, wala naman nangyari na sinaktan niya yung aming kasama. Kaya si Pula ay paunti-unting umexit ng maayos. Ito po yung tingin niya sa aking ka-member. Ayan po yun. Kaya parang ngumingiti siya, okay, aalis ako. Kasi hindi niya rin naiintindihan. Kasi first time niya po maging Toro family member, first time niya po mag-perform, kasama kami on stage ng ganito kadaming tao. Kaya naguguluhan po siya. Then after that, binigyan ulit siya ng mic sa likod kasi akala nga, naguguluhan pa kahit kami na baka nakikisali lang siya sa sayahan ng show, sa sayahan ng kantahan, kaya pinakanta siya ulit para pareha silang may mic. Yun yung pangalawang pagkakataon mga kapengyo na interrupt, no, etong si Bullet, kaya nilapitan ulit ni Bullet at kinuha yung microphone at sa kasamaang palad hinagis ni Boss Bullet yung dalawang microphone nga which is talagang medyo banas din, no, etong si Bullet. Actually, naiintindihan ko naman din si Brother Bullet sa kanyang hinanaing dahil nga, kumbaga parang natakbuhan sila eh, no? Kumbaga, imbis na hati-hati nga naman yung 1 million, eh talaga sinolo flight nung nanalo. Dito nga naman, siyempre may humutok din etong si Tony Fowler dahil nabastusan naman siya dito kay Bullet sa pag-akyat nga niya at bukod doon, yung walang kaalam-alam na si Pula, eh yun mismo yung nabastos ni Bullet. Which is siyempre hindi rin papayag, no? Yung leader ng Toro family na si Tony Fowler dahil nga sa ginawa ni Bullet na pambabastos dun sa event. Sa totoo lang pwede naman nila talagang pag-usapan yun, no? Yung lalo-lalo na yung hindi nga humate dun sa 1 million. Tapos po noon ay ganun pa din ang nangyari. Habang kumakanta siya, inagawan niya ng mic si Pula. Ayan, kitang-kita naman. At again, ito po isa sa dahilan kung bakit po talaga namin siya kinuha. Kasi kahit nakakalalaki man yung pangyayari na yon, ngumiti lang siya at sumasayaw-sayaw na pinapakita na it's okay, eto lang tayo, andito lang tayo para mag-enjoy. Ganyan lang. Kasi kung ibang lalaki, nanuntok na yan. Hanggang sa nakita na ng mga organizers sa likod na, oh my God, parang nalilito yung Toro family. Kaya tumawag na po sila ng security. So, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin na medyo matagal yung pag-akyat, ay nagkulang po sila. Sadyang hindi lang po talaga nila alam kung ano yung nangyayari. Kaya ito po ay pinababa po siya. Bago pa
siya makababa. Ayan, kitang-kita ito po ang kinakagalit ng mga tao dahil ang dalawang mic po ay hinagis niya po sa ere. Literal na mic. Kitang-kita natin sa video yan mga kapenyo no, na talagang sa buwisit din siguro ni Bullet. Kaya niya hinagis yun. Sa mga hindi po nakakakilala kay Brother Bullet, actually si Brother Bullet isa po yan no, na sumali sa URCC at naging member din sa Batang Quiapo based doon sa samahan namin no ng Team Mandirigma or sa pagkakaibigan namin ni Brother Bullet. Mabait po yan no, si Bullet. Siguro talaga nagkataon lang na nabanas talaga siya no sa pangyayaring ito. Kaso lang ang mali lang talaga ni Brother Bullet dito nakialam siya no, kumbaga doon mismo sa stage. Siguro dahil nga gusto niya ipaalam sa buong tao, kaso very wrong yung pagpasok niya na pambabastos sa isang member nga ng Toro family na wala namang kinalaman no. Yun sa palagay ko, sa nakikita ko na naging mali ni Bullet. Ako bilang leader ng Toro family, sobrang nabastusan ako. Ang bastos ng nangyari at masama po ang loob ko. Marami nagko-comment na hindi nyo alam kung saan siya nagagaling, kung anong dahilan niya. Para po kasi sa akin, whatever the reason is, hindi po yun sapat na dahilan para ikaw ay mambastos ng ibang tao na nagpe-perform at nagbibigay lang naman ng saya sa ibang tao. At so yan mga kapenyo, talagang sinabi dito ni Tony Fowler ng derechahan na talagang nabastusan siya at masama ang kanyang loob sa ginawa nga nito ni Brother Bullet. pangalawa, sa mga nagko-comment, ito ang pinakadahilan kung bakit mo ako gumawa ng video. Kasi marami po nagsasabi na, oh my God, ginawa yan ng Toro family, scripted para umingay. Hindi ko po gagawin na bastusin ang festival ninyo, hindi ko po gagawin na bastusin ang stage ng mga Batanggenyo para lang po sa aming ikakaingay. Hindi po namin ito alam, hindi po ito scripted, hindi lang po kami ang nabastos, kundi ang stage ng mga Batanggenyo na hindi ko po gagawin, hindi ko po hahayaan na gawin ng aking pamilya. Marami din ang nagsasabi na hayaan dahil nakainom ang isang tao. Ako, may parte din sa buhay ko. Actually, marami. I don't think na nakainom no itong si Brother Bullet. Siguro gaya nga ng sabi ko kanina, dala lang to ng kanyang alam mo yon, sama ng loob. Siyempre kahit sino naman mga kapenyo no, kahit man kayo, imagine niyo no, na kunwari naghati-hati tayo, sabay tinakbo ko yung pera, hindi ko kayo hinatian. Ano yung magiging pakiramdam nyo, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko dito, talagang ang pagkakamali lang ni Bullet dito, yung sinira niya yung performance ng mga performer ng Toro family. Yun yung pagkakamali niya talaga. Na ako ay nagmamaoy. Pero kung alam mo na ikaw ay maoy, ikaw na ay may sama ng loob dahil nga sa nangyari daw na Squid Game na natalo ng 1 milyon, ay sana kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay walang control pag nagiinom, ay sana nagdesisyon ka na hindi mag-inom sa lugar na yon. Dahil sa lugar na yon, andun sila, ang dami nagpunta, daang-daang libo para makisaya. Para makakita ng mga tao na hindi doon nakatira at nagpe-perform, mga celebrities, artista, vloggers. Ang dami pong naghirap, andun na sa pwesto nila, hindi na makagalaw. Halos magka-stampede na nga sa sobrang daming tao. Dahil ang balita ay 500 to 700,000 ang pasok-labas in 3 days. Dami. Ganun po katindi ang Barako Fest. At sobrang saya po namin kasi grabe yung init ng pagtanggap po sa amin. At ang performance ko po ay after ng mga politicians after ng 12:00 kasi ako po ay R18. So yan mga kapenyo no, at talagang maliwanag na maliwanag dito, loud and clear na sinabi at pinaliwanag ni Miss Tony Fowler na yung hinanaing niya o sama ng loob niya dito kay Boss Bullet na kung saan talagang mali kung mali no. Para sa akin mali yung nagawa talaga ni Brother Bullet dito. Gaya nga nasabi ni Miss Tony, yung mga naghirap dito, yung mga performer na mga dumating, yung napakaraming tao na umaasa magandang performance yung mabibigay sa kanila no, talagang nagulo no, nagulo yung event. So yun lang yung napapansin ko na pagkakamali ni Brother. Dapat talaga yun pinag-usapan nila no, yung about sa pagtakbo ng 1 million nung taong nanalo, at dapat yun talaga yung tinunton nila, hindi yung sinira nila yung event ng Barako Fest. No, yun po, yung sa aking opinion. Kayo mga kapenyo, ano ba yung opinion nyo? Comment nyo na lang down below at lahat-lahat po yan mababasa ko.